Kabanata 461. Ang isang pinakamataas na ilusyon na imahe ay dahan-daang inilabas. Ito ay isang ilusyon ng paglalaro ng kudyapi. Naka-cross-legged ang anino, at bahagyang nanginginig ang isang string ng zither. Gayunpaman, ang isang daloy ng tumataas na layunin ng pagpatay ay naging isang nasa salat na kinang, na parang libo-libong palaso ang tumusok sa puso, na namuo sa walang laman na espasyo. Ang anino ng Zither God. The Archean Bloodline. Junior Brother. Are you crazy? Galit na sigaw ni Kuya Albert. Sa gitna ng mga pinakamataas na masters, medyo kakaunti ang mga taong may mga bloodline ng Archean. Ang primordial bloodline ni Ethan Klein ay ang bloodline ng Zither God. Ang anino ay malawak at walang hangganan. Bagaman ito ay mukhang ordinaryo, ito ay talagang nagdadala ng nakakatakot na aura ng pagpatay. Sa sandaling kumilos ito ay magiging tulad ng isang sakuna. Klang. Puno ng galit ang magandang mukha ni Elder Lucia Pearson. Habang winawagayway niya ang kanyang malajade na mga kamay, isang malaking anino ng espada ang tumaas sa likod ng kanyang ulo. Ethan Klein, matagal na akong nagparaya sa'yo. Emph. Gumalaw ang likod ni Elder Eric Chavez. Kaagad, dahan-daang bumitaw ang isang napakalaking void figure. Ito ay isang nakakatakot na banal na elepante. Ha. Sabay-sabay na pagtingin sa mga matatandang nakatayo sa gilid ng Supreme Peak, tila baliw na baliw si Ethan Klein at tumawa ng nakakaloko. Ang tawanan ay puno ng sama ng loob, kabaliwan, at walang katapusang hangarin sa pagpatay. Zephyr. Nasa iyo ang espiritu ng aking disipulo. Ang kamay ni Qingming ay isang hindi kumpletong piraso. Dati itong mid-class martial technique ng Earth Stage. Ngunit dahil hindi ito kumpleto, mayroon lamang itong kapangyarihan na walang katapusang malapit sa low grade ng Earth Stage. Ipinasa ko lang ito kay Mo Chenglin. Bakit mayroon kang espiritu ng kamay ni Qingming? Ano? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga mukha ng matatanda ay hindi maiwasang magbago. Nagkatinginan sila at hindi alam ang isasagot. Natural na alam nila ang tungkol sa kamay ni Qingming. Ito ay isang hindi kumpletong kasanayan na nakuha ni Ethan Klein noon. Mahirap intindihin, at mas mahirap pang linangin. Sa pagkakaalam nila, ang kamay ni Qingming na ito ay talagang nilinang ni Mo Chenglin lamang. Bahagyang gumalaw ang kahoy na mukha ni Maxim Callahan, at mapait siyang ngumiti sa kanyang puso. Sa simula, naramdaman niya na ang pagkawala ni Mo Chenglin ay may kinalaman kay Zephyr. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging tumpak ang pakiramdam na ito. Anong biro? Lumabas si Shui Wuan. Isang pangungutya ang bumungad sa kanyang mukha. Elder Ethan Klein, nagbibiro ka talaga. Anong klaseng lakas meron si Junior Brother Khan of the Supreme Peak? Ngayon pa lang, nasa level 5 agility realm lang siya. How about Mo Chenglin? As far as I know, he's at level 8 agility realm. Do you think na pwede siyang patayin sa gusto niya? O sa tingin mo ba wala kang tiwala sa sarili mong mga disciples? Cultivation gap ng 3 realms. Pagkasabi noon ay bahagyang tumango ang mga matatanda. Ikaw. Sa harap ng tanong ni Shui Wuan, hindi maiwasang umikot ang mukha ni Ethan Klein. Ngunit paano niya masasagot ang tanong na ito? Kung makumpirma ang bagay na ito, hindi ba't nangangahulugan ito na ang kanyang disipulo, si Ethan Klein, ay walang kakayahan at pinatay ng isang level 5 agility realm cultivator? Gayunpaman, hindi nila alam na si Zephyr ay may lakas ng labanan para talunin ang isang level 8 agility realm expert. Higit pa rito, minsang napatay ni Zephyr ang isang Hallmaster na nasa level 8 agility realm. Siyempre, ito ay dahil ang kanyang kalaban ay nililinang ang Devil's Practice, at ang Devil Energy sa kanyang katawan ay mahigpit na pinigilan ng Evil Breaking Eye ni Zephyr Khan. Kabanata 462. Maaaring hindi siya manalo ng iba pang eksperto sa level 8 agility realm. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Humph! Bakit ang katawan mo ay may aura ng kamay ni Qingming? Pagtingin kay Zephyr Khan, parang snake eyes pa rin ang mga mata ni Ethan Klein kay Zephyr.
Tila handa siyang pumatay anumang oras. Sa mundong iyon sa ilalim ng lupa, napakaraming disipulo ang bumagsak. Natatakot ako na hindi lang ako iyon. Marahil ang ibang mga disipulo ay nagtataglay din ng enerhiyang ripple mula sa kamay ni Qingming, tama ba? Ethan Klein. Elder, hindi mo lang masasabing pinatay ko ang iyong alagad dahil mayroon akong tipak ng aura mula sa ating kamay sa aking katawan. Ang mga disciples na may Supreme Peak Died ay may kakaibang aura ng iyong kakayahan, ibig sabihin, ikaw ang pumatay sa kanila, tama ba? Sabi ni Zephyr na may malabong ngiti. Kalokohan. Hindi napigilan ng mga matatanda na mapangiti ng mapait. Ang dahilan na ito ay medyo malayo. Dahil lamang sa mga pagbabago ng kamay ni Qingming ay sobrang sensitibo kay Ethan Klein kaya niya ito naramdaman. Tulad ng para sa iba pang mga natatanging diskarte, maaaring hindi sila matukoy. Kuya Ethan Klein, ako ay malubhang nasugatan sa mundo sa ilalim ng lupa. Ginugol ko ang halos lahat ng oras ko kasama si Junior Brother Kan. Isang mainit na figure ang biglang gumalaw at sinabi. Ang figure na ito ay mainit at kaakit-akit, sapat na upang lituhin ang mga tao. Sila yan pala. Ano? Sa oras na ito, pagkakataon na ni Elder Lucia Pearson na mawalan ng katinoan. Tumingin siya sa kanyang alagad at saka mabilis na tumingin kay Zephyr. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi masabi na alindog, ngunit sa alindog na ito, mapait na ngumiti si Zephyr. Iyon ay dahil malinaw niyang naramdaman na pinupuntirya siya ng isang stream ng nakakatakot na enerhiya ng sword. Hindi niya alam kung ang mga salita ni Laiyan ay makakatulong sa kanya o saktan siya. Laiyan, may ginawa ba siya sa'yo? Anong diretsyong tanong? Saglit, hindi napigilan ni Zephyr na imulat ang mga mata. Mukhang nahanap na niya ang pinanggalingan ng mabangis na karakter na ito. Junior sister. Hindi maiwasang mapangiti ni Kuya Albert. Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ba sinabi ni Laiyan na niligtas siya ni Zephyr? Humph. Sinasabi mo bang hindi kaakit-akit ang alagad ko? Napaawang ang sulok ng bibig ni Kuya Albert sa ganoong tanong. Sa kabaligtaran, ito ay si Shui Wuan, na hindi maiwasang tumingin kay Zeffy na may mukha na puno ng chismis habang mahina niyang sinabi. Junior Kuya, may ginawa ka ba talaga sa kanya? It's no wonder. This fierce face is very attractive. Kung hindi mo ginawa, hindi ka lalaki. Ngunit hindi nagtagal, nanigas ang katawan ni Shui Wuan. Ang magagandang mata ni Elder Lucia Pearson ay puno ng hangarin na pumatay. Malapit nang sumabog ang umaagos na liwanag ng espada. Elder Lucia Pearson. Bagamat si Laiyan. Si senior sister ay talagang napaka-charming. Wala akong lakas ng loob. Hindi napigilan ni Zephyr na mapangiti ng mapait. Totoo yan. Bahagyang tumango si Elder Lucia Pearson. Humph. Totoo naman. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Zephyr, ang kanyang magandang mukha ay bahagyang nanlamig. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Zephyr. Halatang naisip niya ang ginawa ni Zephyr. Let's call it a day. Junior brother Ethan Klein, since may nagpatunay na, it must be a misunderstanding. Marami na talagang disciples ng The Boundless Academy ang namatay sa underground world. Baka si Zephyr ay naapektuhan lang ng aura ng kamay ni Qingming. Lumapit si Kuya Albert para ayusin ang mga bagay-bagay. Kabanata 463. Sisiyasatin ko talaga ng maigi ang bagay na ito. Malamig na sabi ni Ethan Klein. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay nakalok kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, tila nawalan ng malaking pera ang Boundless Academy, ngunit marami pa rin silang natamo mula sa mga guho ng Lunar Academy. Sa mga picks, maliban sa Horizon Peak at Feather Peak, ang iba pang mga pangunahing picks ay natalo, ngunit hindi sila katulad ng dalawang pangunahing picks. Kahit na ang makapangyarihang panloob na mga disipulo tulad ni Mo Chenglin ay napatay. Makalipas ang 3 araw. Sa tuktok ng bundok ng Supreme Peak. Isang silver waterfall ang bumaba mula sa langit na parang higanteng silver dragon, na nakabitin. Patuloy na bumubulusok ang malakristal na patak ng tubig, at kumikislap ang mga sinag ng makulay na liwanag.
Sa ilalim ng talon ay may pool. Napakalinaw ng tubig sa pool kaya kitang-kita. Ang talon ay tumama sa pool ng ganoon. Sa gitna ng pool, may malaking bato. Napakaliwanag at bilog ang malaking bato dahil sa impact ng talon. Kahit wala ang impact ng talon, malamang na ito ay mag-slide pababa. Gayunpaman, isang figure ang nakaupo na naka-cross-leg dito. Sa pagharap sa impact ng talon, hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Boom! Boom! Ang tunog ng talon ay parang 10,000 kabayong tumatakbo, sapat na upang makita kung gaano kagulat ang epekto. Ang figure ay nakaupo ng tahimik na naka-cross-legged, at ang tahimik na posture ay ganap na nabuo ng isang perpektong kaibahan sa momentum ng talon. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, isang kakaibang pagbabago ang biglang lumabas mula sa figurang ito. Buzz! Isang makapal na aura ang umikot. Sword energy. Iyon ay isang sword energy. Ang sword energy ay pumailang lang sa kalangitan at nakasalubong ang malapilak na talon na parang dragon, na tumatama dito. Isa lang itong streak ng sword energy. Ngunit sa susunod na sandali, ang talon ay nahati sa kalahati. Mula sa gitna, nahahati ito sa dalawang bahagi at hindi kumalma ng mahabang panahon. Phew! Nakahinga ng maluwag ang kabilang side at binuksan ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng proteksyon ng isang tunay na enerhiya, ang kakilakilabot na agos ng talon ay napukaw din, na inihayag ang tunay na anyo ng kabilang panig. Si Zephyr iyon. Pagkatapos ng mapait na pagsasanay na ito, sa wakas ay pinagsama-sama ko na ang aking ikalimang antas ng agility cultivation. Matapos bumalik sa agility, pumasok siya sa isang estado ng paglilinang at patuloy na pinagsama ang kanyang kaharian. Gayunpaman, kahit na siya ay nagsasanay ng husto, narinig niya ang tungkol sa The Boundless Academy. Talagang makapangyarihan ang Pride Peak. Napatay ko si Zhuangho, at mukhang malapit na nilang atakihin ako. Sa pag-iisip ng mga alingaungaw na narinig niya kamakailan, isang malamig na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Pride Peak. Bilang pinakamalakas na pangunahing peak sa Boundless Academy at ang pangunahing rurok na kinokontrol ni Sect Master Yi Yuanzi, ang katayuan at lakas nito ay natural na pinakamalakas. Sa mga guho ng Lunar Academy, pinatay ni Zephyr si Zhuangho, isang disipulo ng Pride Peak, na naging dahilan upang mawalan ng mukha si Chad Skylark. Sa oras na ito, marami ng chismis na nagmumula sa labas ng mundo. Malinaw na ang mga eksperto ng Pride Peak ay nagplano na naharapin si Zephyr. Pride Peak. Ang pangunahing peak na ito ay palaging walang kapantay na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, ang katotohanang pinatay ko si Zhuangho ay natural na maakit ang atensyon ng mga eksperto mula sa Pride Peak. Bagamat ako ay kasalukuyang pinoprotektahan ng Master sa Supreme Peak, hindi ako makakatagal doon. Sa oras na ito, ganap na pinagsama-sama ni Zephyr ang kanyang paglilinang. Nasa level 5 siya ng agility at may proteksyon ng siyam na kaliskis ng dragon. Kasabay ng kapangyarihan ng Evil Breaking Eye, alam ni Zephyr ang kanyang sarili na mayroon siyang posisyon sa lahat ng mga taluktok ng Boundless Academy, kahit na sa mga lumang panloob na disipulo. Kabanata 464. Gayunpaman, iba ang Pride Peak sa iba pang pangunahing peak. Sa Pride Peak, may mga pro-disciples, kaya naman proud na proud ang mga disciples ng Pride Peak. Bawat pro-disciple ay may absolute Archean bloodline, na nakakatakot at walang kapantay, at mas nakakamangha ang aptitude. Kahit na ang talentadong Chad Skylark ay hindi ko ito pro-disciple. Maka-disciple. Habang nag-iisip, muling ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng paglilinang. Sa paglipas ng panahon, lumipas pa ang 2 araw. Sa wakas ay lumabas si Zephyr sa talon. Pagkatapos magayos, naglakad siya patungo sa isang malaking bulwagan ng Supreme Peak. Iyon ang conference hall, kung saan naroon ang mga Peak Masters ng Supreme Peak, Maxim Callahan at ang iba pa. Junior Kuya, kumusta ang recovery mo? Junior Brother Kan. Junior Brother. Habang nasa daan, lahat ng mga alagad ng Supreme Peak ay tumango kay Zephyr at binati siya. Pagkatapos ng labanang ito,
Mas naging maayos ang relasyon ng mga bagong na-promote na disipulo at ng mga senior disciples, lalo na ang pagganap ni Zephyr, na nakakuha ng papuri at pagkilala ng lahat. Habang nasa daan, nag-uusap sila sa isa't isa. Dumating din si Zephyr sa labas ng bulwagan. Junior kuya, anong ginagawa mo? Nagkataon namang lumabas ng main hall sina Alan Lev at Harper Greer na may seryosong ekspresyon. Gayunpaman, nang makita nila si Zephyr, medyo lumuwag ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Hello, senior brothers. I have something to discuss with my master. Nakangiting sabi ni Zephyr. Wala sa magandang mood si master sa mga oras na ito, kaya mag-ingat ka. Sabi ni Harper Greer na may pilit na ngiti. Bakit? Bahagyang gumalaw si Zephyr at medyo naging curious. This is because of eldest brother. Mas mabuting wag ka na magtanong. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alan Lev at agad niyang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Halatang alam niya ang dahilan sa likod ng dalawa, ngunit hindi ito convenient para sa kanya na magsalita. Naiintindihan ko. Tumanggo si Zephyr, saka nagpaalam sa dalawa at nagmamadaling pumunta sa bulwagan. Ang junior brother Kan na ito ay katulad ng unang senior brother, Douglas Jean. Dahan-daang sabi ni Harper Greer habang nakatingin sa likod ni Zephyr. Oo, tama. Nawala na rin ang katinoan ng ugali ni Master kay Junior Brother Kan. Sa level ni Junior Brother Kan, dapat tinuruan niya siya ng personal, pero bihira siyang turuan ni Master. Tumanggo si Alan Lev. Nagkakamali ka. Sa oras na ito, may biglang hamarang. Medyo may edad na ang boses, may bilog na mukha at matambok na figure. Ito ay walang iba kundi si Master Dewey Hubs ng Supreme Peak. Martial Uncle. Nang makita ang kapalaran, nagmamadaling nagsaludo ang dalawa. Sa mata ni Senior Brother, ang Zephyr na ito ay napakahalaga rin, ngunit hindi mo ito makikita. Bagamat tila ang Senior Brother ay may malamig na ugali kay Zephyr, ang kanyang atensyon kay Zephyr ay hindi mas mababa kaysa kay Yang. Ito ay mas mahusay kaysa doon. Seryosong sabi ni Dewey Hubs. Sayang nga itong si Zephyr ay katulad ni Douglas Jean. Lahat sila ay ordinaryo, masipag, ngunit walang takot sa malakas. At saka, pare-pareho silang halimaw. Noon, si Douglas Jean ang naging dahilan ng paglubog ni Senior Brother Maxim Callahan. Ang hitsura nitong si Zephyr ay natural na nagdulot sa kanya ng paulit-ulit na pagbabago. Master, nag-aalala ka ba na si Junior Brother Zephyr ay susunod sa pangunguna ni eldest Senior Brother? Hindi napigilan ni Alan Lev na sumimangot. Kabanata 465. Tama. Ngayon pa lang, hindi pa rin mabitawan ni Senior Brother Maxim Callahan ang usapin patungkol kay Douglas Jean. Natural, hindi niya alam kung paano haharapin ang hitsura ni Zephyr. Kung tatahakin ni Zephyr Kan ang landas ni Douglas Jean, natatakot ako na isa itong sakuna. Nang sabihin niya ito, nagkaroon ng masalimuot na tingin sa mukha ni Dewey Hubs. Likas na hindi alam ni Zephyr ang usapan ng tatlong tao sa likod niya. Lalabas ka ba? Pagtingin kay Zephyr, bahagyang gumalaw ang kahoy na mukha ni Maxim Callahan at tumingin kay Zephyr. Oo, guro. Pakiramdam ko ay umabot na sa bottleneck ang aking cultivation base, kaya gusto kong maglakbay ng ilang oras. Maraming gawain sa academy. Matatanggap mo. Tumingin si Maxim Callahan kay Zephyr at sinabing, gagawin ko ang lahat sa panahong ito. Giit ni Zephyr. Kung tatanggapin niya ang gawain ng academy, maaari niyang sanayin ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang bawat gawain ay hindi magagawang magsanay at magsanay ang mga Zephyr ng buong lakas. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang maglakbay. Well, bahagyang tumanggo si Maxim Callahan. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng positibong sagot. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata. Walang ekspresyon ang mukha niyang kahoy. Imposibleng sabihin kung ano ang iniisip niya. Swoosh! Bigla siyang nagmulat ng mata at tumingin kay Zephyr. Ang pagkamatay ni Mo Chenglin ay direktang nauugnay sa iyo. Pabigla-bigla ang tanong na ito, na hindi napigilan ni Zephyr na mabigla. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng isa, may seryosong liwanag.
Oo naman. Hindi nagtago si Zephyr. Diretsyong sagot din niya. Well, sige. Tandaan mo, kalahating taon ka lang. Salamat, guro. Bahagyang tumango si Zephyr at saka umalis. Pinapabayaan mo ba siya ng ganon-ganon lang? Unti-unting lumitaw ang isang figure. Si The Way Hubs iyon. Oo. Tumango si Maxim Callahan bilang sagot. Hindi ko akalain na magagawa talaga nitong patayin ng brat na ito si Mo Chenglin. Dahil mahuhulaan mo na sa sandaling ito, naniniwala ako na natural na may isip iyon ni Ethan Klein. Ang lalaking iyon, si Ethan Klein, ay palaging tumitingin sa atin ng may masamang hangarin. Naniniwala ako na hindi niya pababayaan ang batang ito ng ganoon kadali. Pagtingin sa likod ng nawawalang Zephyr. Sabi ni Dewey Hub sa mahinang boses. Hindi matatalo nito ang mga martial arts practitioners. Kahit na tama ang iyong mga salita, narinig ko na may mga tao mula sa Supreme Peak na kikilos laban kay Zephyr. Kung papayagan natin siyang umalis ngayon, natatakot ako na ito ay lubhang mapanganib. Hindi napigilan ni Dewey Hubs na mapabuntong hininga. Siya ang aking alagad. Sa pagtingin kay Dewey Hubs, kumikinang sa malamig na liwanag ang mga mata ni Maxim Callahan. May matinding kumpiyansa sa kanyang mga salita. Well, I won't argue with you. Half a year. Mukhang siguradong papapasukin mo ang lalaking ito. This time, it's not that simple. Maraming academies ang involved. Well, I have this plan. Tumango si Maxim Callahan at sinabing. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bulwagan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Are you going out for the trial? Are you courting death? Nang magsimulang magpaalam si Zephyr kay Vermurray at sa iba pa, hindi napigilan ni Vermurray na sumigaw. Oo, ang paglabas sa oras na ito ay katumbas ng panliligaw kay kamatayan. Tumango rin si Tristan Zane bilang pagsang-ayon. Junior brother, hindi pa tapos ang limelight. Not to mention Horizon Peak, pati ang mga tao mula sa Pride Peak ay nakatingin sa iyo. Bagamat ang mga inner disciples ay bawal lumaban sa Boundless Academy at ang katotohanan na pinatay mo si Zhuang Hu mula sa Pride Peak ay pinipigilan, kung aalis ka sa Academy, tiyak na pipiliin ng mga taga Pride Peak na atakihin ka. Walang magawang sabi ni Vermurray.